Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And for this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Leo para sa October 28 hanggang November 3. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Tandaan natin yung mga readings po natin, they will be for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, rising nyo po, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito dahil importante rin po mga to. And also, kapag gusto nyo pong mas magkaroon ng in-depth na readings regarding your horoscope po, meron na po tayo na tinatawag na extended readings kung saan mas malalim pa po yung mga babasahin natin about your zodiac sign, yung horoscope mo. So, para ma-access po yun, you just need to click yung join button sa baba. So, again, it's full access for all extended readings. And, may mga perks pa siya, actually. Ayan. So, for private reading and spellworks, message me in my Facebook account. Link is in the description below. And for donations, you can use yung thanks button, yung heart sa baba, or yung Maya or Gcash numbers on the bottom of your screen. Leo, kamusta ka? At may nagbumiyaw sa likod ko. Ay, hindi siya nakikita eh. So, what do we have here? Right now we have here is a 3 of Pentacles tsaka time to go. Yeah. So, 3 kasi this is the number of expression and communication. Habang si Pentacles naman, symbol ng earth, anything in the physical. Alam mo, tawag dito, hindi ka talaga mapipirme sa ngayon sa isang lugar. Andoon na, okay daw, sabi niya. Andoon na, you will feel that you need to be in different places at multiple times. Yung makakaramdam ka na, I need to do this, or I need to be here, or andoon yung biglang may mga lalapit for assistance, literal, kailangan mong physically nandoon ka or present ka doon. Kasi your presence will bring something valuable eh. Yung pagpunta mo, may mahalaga siyang bitbit, may mahalaga siyang dala. And ikaw yung sabihin na lang natin na gagamitin ng universe, and you will be at the right place sa tamang lugar, tamang oras para sa tamang pagkakataon. Now, andoon na actually ito din eh, sabi ng 3 of Pentacles, meron kang mga plans that could makakatulong hindi lamang sa anggulo ng pinansyal mo, pero andun din sa para sa sarili mo o para sa ikaw, para lumago ka bilang isang individual. Pinapaalala sa'yo ng universe, hindi lahat ng plano mo kailangan mong ipaalam sa mga tao. Kasi yung iba dyan, napaka-negative. Yung tipong, parang ganito yung, kunyari lang mabalak ako magtayo ako ng barbecue stand doon sa may tapat ng bahay kasi wala nagbebenta para may dagdag kita. Total, pag off ko lang naman magbebenta ako, ganyan. Yung maling tao pag sinabihan mo, ay nako, matrabaho yan. Tas, matrabaho yan. Tapos, andyan pa na mabaho, tapos ang daming gagawin, mapapagod ka lang, chuchuchu. Sira na yung plano mo. Surround yourself, sabi ng 3 of Pentacles. I-surround mo yung sarili mo with people na ang nakikita is yung the good things of life, yung mga positive things. Kumbaga, andoon na, makakita sila ng negative, pero andoon na magbibigay sila sa'yo ng idea, magbibigay sila sa'yo ng suggestion on what you can do para ma-overcome mo yun. Ano yung pwedeng plano, ano yung pwedeng mga hakbang para maipanalo mo yung balak mo. Yun yung mga kailangan na nakapaligid sa'yo. So, medyo kailangan layu-layuan mo na rin yung mga yun. Sabi to ng cards kasi, yun naman sabi ko, hi!
Hindi talaga mawawala yung mga ganyang klase sa tao sa mundo. It's part of our life. What's crossing you? Ano man pumipigil sa paglago mo? Okay. So, I have here una is Seven of Cups, tapos si Fork in the Road. Seven, tungkol to sa wisdom. Ayan. Sabi nga niya, iba, number of God. And Cups is about water, about emotions. Tas Fork in the Road. Actually, hindi naman, kung tutusin, hindi nga to crossing eh. Hindi rin to cover. Andun lang na may mga, kumbaga may pre-decisions ka na. Meron ka na mga plano na nasa isip mo o may mga plano ka na natagang papanindigan mo, which is good. Kumbaga sa sign mo, Leo, di ba? Andoon na parang isang layon kapag meron siyang gustong hulihin na prey, sabihin na lang natin na talaga nakatutok na siya doon. Talaga yung attention niya is binibigay na niya. And that is something necessary kasi, di ba, minsan kailangan talaga ng full attention para makuha. And with the fork and the road, natutuwa naman ako kasi umabot ka na sa level, more on cover to eh. Umabot ka na sa level ngayon na yung mga decisions mo, hindi na siya based lang sa emotion or yung mga tipong naipit ka sa sitwasyon. Natutuwa nga ako kasi karamihan sa inyo marunong na magsabi ng no, marunong ng magsabi ng saglit, or yung mga marunong tumanggi. That is a good thing. That is very important. Kasi it only shows na nakakapaglagay ka na ng proper boundaries sa mga tao. Napoprotektahan mo na yung inner peace mo. Andoon lang na siguro advice din ng cover card mo. Wag naman yung hyper focus sa mga bagay-bagay. Kasi kapag naman nangyari 'yon, may tendency na makaligtaan mo yung ibang mga importanteng bagay na kailangan din naman ng attention mo. So, yun yung gustong ipahiwatig sa'yo ng universe na this is something na you need to also balance. You need to, kumbaga, magkaroon ka din ng proper, ang term siguro, proper decorum para alam mo kung paano mo i-aalat yung oras mo, paano mo hahatiin yung sarili mo, paano mo gagampanan lahat ng mga responsibilities. So, siguro tamang parang minor advice na lang na proper prioritization. Wait lang, ubo ako. Katilalamunan ko. Babago na kasi, medyo lumalambig na kasi dito sa Trinidad. So, yun yung isa sa mga bagay na kailangan mo ding bigyang pansin. And that is yun nga, proper prioritization. Para mag-set ka ng time niya sabihin natin, okay, pagising ko, kung gusto ko maglaro ng games, time frame ko lang dyan, 30 minutes, ganyan. Habang, isasabay ko siya habang nagkahapit, nag-yosi ako. So, ginagawa ko rin siya para mas marami ako ma-accomplish. You need to remind yourself kasi na ikaw yung dapat ikaw yung master ng sarili mong schedule. And if something comes up at hindi siya ganun ka-urgent, ipagpatuloy mo lang naman din yung ginagawa mo na you are declining when necessary. Okay? Ano ba yung desire mo ngayon? So, may have tayong 5 of swords and breathe. Alam mo, okay itong desire mo. Kasi, 2 parts siya eh. Yung iba sa inyo, gusto nyong magkaroon kayo ng new learnings, mga dagdag kaalaman. Pwedeng siguro balak nyo siguro matuto mag-bake, mga ganyan. Or matuto na mag-ganchilyo or a different language. Go! Laban mo yan. Kasi this is about action eh. And this is about knowledge. Si sword. Now, pwedeng iba din sa inyo, andoon na gusto nyo yung i-level up yung alam nyo na. So, that's also, maganda rin siyang desire. And some of you, andoon naman na gusto nyo i-review, kumbaga, refresher. Diba? Parang sa work, especially sa BPO, diba? Minsan
kahit ginagawa natin paulit-ulit, parang kutsilyo, minsan pumupurol din yan. Minsan nawawala na yung talim. So, kailangan hasain. So, that is where the training comes in or yung refresher. And another thing, iba naman dito, gusto ko din yung balak nyo na makipag-reconnect kayo or makipag-connect kayo doon sa mga tao with the same interest, with the same ideology, same mindset, ayan. Kasi that is a good way para ma-improve yung sarili mo. Kasi sabi nga ni King Solomon sa Proverbs 27:17 yata, kung tama ako. Check mo nga. Proverbs chapter 27 verse 17. Sabi niya, as iron sharpens iron, so a man sharpens another. So andoon na yun yung maganda doon. Networking with the right people will be very effective para sa iyo. And with the card of breed kasi ito yung moment din na ano siya it will enhance yung creative side mo. Mag-e-enhance siya nung capacity mo doon sa arts or yung craft na kung nasaan ka. So, maganda siya. Wala akong masasabing negative doon sa targets nyo. So, it could be one of those since collective reading tong ginagawa natin. Ang ingay ni Lucian. Hindi ko naman, kakain lang nang yan. So, yun yung nakita natin sa desire mo. Na, tingnan naman natin ano yung foundation mo sa ka ba nakatayo. 5 of Pentacles, tsaka Y. So, 5 kasi, number na, action ulit. Pentacles naman, Earth. So, anything na physical. Yung why, yan. Siyempre, tanong, why? Bakit? Ganun. So, what can we read in this one? Yun. Siguro nakapagod lang din talaga na ang tawag dito. Nakapagod lang din na minsan intindihin yung mga individuals sa paligid natin. Yung may moment, kasi siguro natuto ka na rin na mag-say ng no, is andoon na yung minsan nakakapikon kasi paulit-ulit. Remember, yung tinanong na nga ngayon, after 2 hours itatanong ulit. Tapos after another hour itatanong ulit. Same question paulit-ulit. Alam mo, mas personally, maintindihan ko kung parang yung nagtanong, sige, hindi niya gets. Pero on the second time na hindi siya sure, yung parang i-confirm niya, kasi ganito nangyari. So, ito yung nangyari, ito yung bala kong gawin. Tama ba? That, kasi yung ganung pamamaraan, it reflects kasi sa attitude nila or sa behavior nila na tinatake nila yung mga tinatake nila yung tinuturo mo or sinashare mo. Andoon na kinoconsider nila at andoon na willing natututo din sila. Andoon na siguro parang tamang guidance lang ang kailangan. So, confirmatory, yeah, it's a sign of intellectual progress kung tutuusin kumbaga marunong sila na pinipilit nilang tumayo at matuto sa sarili nilang mga paa. That's why siguro andoon na sa karamihan sa inyo, naliless na yung mga unnecessary responsibilities. Kasi you trained them well. Good job. Parang yung 'di ba? Parang sa mga lions din. Tinatrain nila yung mga cubs nila para maging hunters. And yung mga cubs mo malapit na talaga na silang sabihin natin yung mga natuturuan mo. Konti pa and kaya mo na silang kaya mo sila na wala kang takot or agam-agam na hahayaan mo silang mag-venture. And they will carry with them yung mga naituro mo as their guide as their protocol in the process. So, nice. Ganda. Ano ba nangyari sa past? So, meron tayong 4 of Pentacles and Between Worlds. So, this is about structure din. Si 4. Minsan leadership din.
learning the hard way, eh, 'di ba? Kasi nakita ko dito, nagkaroon ka ng points in life na kung saan sabihin natin na, hindi din naging maganda yung pag-handle mo ng finances. Na hindi naging maayos yung pamamaraan mo ng paghawak ng pera. Now, that's understandable kasi may tinatawag tayong learning curve. So, naranasan mo naman na din, sabi ng Between Worlds, yung effect nun, the negative effect. So, I'm happy na masasabi mo na natuto ka doon sa process, na natuto ka mula doon sa mga wrongdoings mo. Natuto ka doon sa negative effects nung mga decisions na yon. So, dinala mo yung mga lessons na yon into the present, and andun tayo ngayon sa point na kaya siguro andoon na yung same lessons, yung same wisdom na na-acquire mo, is ando na ano eh, na na-enjoy mo din siya. Na parang sabihin lang natin na it helped a lot. Nagkaroon ka ng mas malalim na respect when it comes to money. So kumbaga, marunong ka nang mag-handle ng pera, mas natuto ka pa, mas lumalim pa yung connection mo. Ganda ah. Wala akong nakita masyadong wala pa akong nakita negative actually. So, ano ba yung nakikita natin na possible na future na ikaw? Galing. Ang galing lang. So, Page of Pentacles, tsaka Building Blocks. So, this is a younger female energy. So, and also, this is about the physical and building blocks. You know what? I am happy na masasabi ko na as mag-progress yung time, mag-progress yung life mo, nakikita ko ito with the building blocks na yung iba sa inyo na nagpa-plan, siguro I think dito sabihin natin kung either renovation to ng bahay or siguro gusto mo nang ipatayo yung property na gusto mo or meron kang gustong simulan na another source of income o basta anything na kailangan mo mag-build literal, or it's a figurative one, building knowledge, building wisdom, building new connections, basta anything na bubuin na meron siyang positive effect in the physical, may go signal ka na kay universe. Andoon na, ano na, yung strike while the iron is hot. O, ibig sabihin nito bigay todo mo na to. Andoon na, wag ka nang humingi ng mga signs, wag ka nang humingi ng parang additional confirmatory. Etong reading na to, i-take mo na to. So start yung mga plans mo na sabihin natin na itabi mo temporarily sa kasi hindi mo alam kung paano mo siya sisimulan. Now, it's the moment na i-revisit mo siya. Ngayon yung time para bigyan mo to ng pansin. And makikita mo na things yung mga kailangan mo, it will just fall into the right place. Yung mga tao na kailangan nandyan sa paligid mo will be present at the right time. And andoon din na makikita mo yung progress, it will be continuous. Ito na yung siguro masabi natin na nagplan ka kasi ng goodness sa ibang tao sa pamamaraan ng pagtulong sa kanila para mas maangat nila yung kanilang capacity. So, this is the moment naman na binabalik sa'yo ng universe. So, sabi nga, you reap what you sow. Aanihin mo talaga yung kung ano yung tinanim mo. Ang ganda. Naingit ako bigla. Wala akong Leo placement kasi. So, ngayon i-check naman natin yung yung physical and emotional environment mo, yung hopes and fears, yung future events, and message ng mga deities. So, if the reading is nakaka-resonate ka at gusto mong malaman pa yung in-depth readings na about this, yung mga events and even possible time frames, kung kailan mangyayari or what not, pwede nyo pong panoorin yung extended version
i-click nyo lang po yung join button sa baba. Ayan. At may full access na kayo. Okay. So, tingnan natin. Ano ba physical environment mo? Nine of Wands, tsaka the Fates. So, this is about sacrifice, C9, tsaka higher level of learning. And connected siya sa desire mo and fate sa pagkakataon. May naalala kong biglang song. Kung napanood nyo na yung The Greatest Showman yata, The Greatest Show on Earth. Basta yung may isang song doon, yung duet yun, nung dalawang bida din. Sabi yung nagsasagot sila, yung Rewrite the Stars and title. Sabi nung lalaki, let's go and we can rewrite the stars, say you're meant to be mine, nothing can keep us apart. Tas ang response ng babae, medyo negative siya. No one can rewrite the stars. Totoo naman, hindi pwedeng i-rewrite ang stars. Pero yung sinasabi ko nga lagi, may free will tayo. These are all guidance. So, andoon na you need to, andoon na nasa-sacrifice ka ngayon. Kaya maganda rin sinacrifice mo yung mga connections na hindi good para sa'yo or andoon yung iba na good siya, maybe next time. So, sinet aside mo temporarily para hindi siya muna maging sagabal. Parang sa pagkain. Syempre unahin natin yung mga produce, yung mga mabilis mabulok, mga gulay, ganon. So, yun yung pagkabaga sa pagkain, yung inuuna mo. Then yung mga delata, dyan muna siya. Kasi pwede mo siyang kainin later on. So, ganun yung ginagawa mo ngayon in the physical. May spark of wisdom ka. Kumaga marunong ka na i-distinguish na yung mga connections na papahalagahan, yung mga may mga iba na parang from time to time kinakamusta mo, nagkakaroon ka ng reconnection with them. That's good. And ando na you're taking control kumbaga ikaw na yung you're rewriting the stars, which is a very good thing. Ginagamit mo yung guidance, however, andoon na ikaw pa rin yung gumagawa ng decision. Kumbaga sa isang sa barko, yes, may radar, may compass, yan, pero you're still the captain ng ship. So, ikaw pa rin nagdadirect ng course kung saan kayo dadaan. Yung emotional environment mo, you have the Chariot and Orphan. Sometimes, may kasabihan nga it's lonely at the top. Nakakalungkot pag nasa mataas ka na. Totoo, nakakalungkot. Pero mas nakakalungkot kapag nasa baba ka, saka tingin ka na wishing na sana andun din ako. Alam mo, don't feel din na parang, yun nga, mag-isa, huwag mo masyadong hayaan na malunod ka doon sa pag-iisip na ano ba yan, wala akong katuwang, wala akong kasama, or I don't have anybody with me. It's okay. Kaya nga 'di ba nagte-train ka ng mga tao para makasunod sila sa iyo. And you know what? Although nararamdaman mo na mag-isa ka doon sa level kung saan na abot mo na, andoon naman na ang dami ding nangangarap na ay, takot ako. Hala ko yung camera magagalaw. Marami nangangarap na maabot yung naabot mo na. Hindi mo ba alam na may mga tao na tinitingnan ka as also their inspiration? Silent lang sila. Minsan, yung akala natin normal lang yung ginagawa natin, pero meron talaga tayong audience na patuloy na sumusubaybay sa atin, na patuloy na pinapanood yung ginagawa natin. Kasi doon sila sa mga ginagawa mo, doon sila humuhugot kasi ng inspiration, ng wisdom, doon sa humuhugot ng mga instructions. So, kaya wag tataka ka parang may mga
yung iba sa inyo napapansin, parang bakit lagi may mga tao nakatingin sa'yo, maybe in your workplace or sa school nyo or sa business. It's because ino-observe nila yung ginagawa mo, how you react, paano ka magsalita, paano mo i-handle yung isang sitwasyon. Ginagamit nila yon as a form of their own guidance. So, wag kang mawindang na may ganon. Diba? Kasi marunong ka eh. So, syempre, ako din, kung ako yung individual, doon din ako sa taong, I mean, doon, I will listen, I will look up doon sa tao na alam yung ginagawa. Hindi naman ako doon sa, di ba? I mean, it's a common sense. Ano ba yung hopes and fears mo? So, meron two of pentacles tsaka TikTok. So, two is about balance and partnership. And pentacles about symbol ng earth, anything in the physical. Tapos TikTok. Alam mo, for those who has a partner, or meron kayong special relationship, I mean, this relationship, pwedeng hindi lang naman to jowa or asawa. Pwedeng sabihin natin, you have a bond with your anak, or may bond ka with your pets, and relationship din yun eh. Or special connection with your employees, yan, or subordinates. Andun lang na may certain fear na baka mamaya hindi mo nabibigyan ng tamang atensyon or nabibigyan mo ng tamang oras. You know what? Ang sabi ng cards dito, open communication, it's a good way to resolve it. Kasi may mga hindi natin pwedeng i-assume na maintindihan naman niya 'yon kasi kasi ganto, kasi ganyan. No. Hindi natin pwedeng i-assume na gets sila. Yes, possible, they're matured enough, pero iba para intindihin yung minsan yung absence mo or minsan nawawalan ka ng time, may mga taong matured. Pero kasi as a form of respect na rin natin doon sa doon sa individual or mga individuals na who values us, and also to respect also yung time din nila, communicate. Now, communication is hindi siya one way na parang may game busy ako kasi pupunta ako ng Batangas, ganyan. Then kailangan kong kausapin yung tao sa may Quezon, sa ganito. It's a two-way thing. Hayaan mo din naman na mag-respond yung individual or yung group of people, and let them also give you yung mga feedback nila or yung mga plans nila. So, it should be a balikan. Open communication will and can help make sure na yung connection will be preserved, will be still strengthened. Okay? Ano ba nasa future? Ano ba nasa future? Ay, Pak. The Magician and Never-Ending Story. So, si Magician kasi is about Mercury. Connected to with Mercury, planet Mercury. And it's about communication. So, it's about travel. Ayan na. Then, we have your Never-Ending Story. Alam mo, I'm happy na, especially for those na who has a special connection. Kung nagpa-plan ka or you're sumasagi na sa isip mo na lumabas kaya kami, maybe a dinner o tamang labas lang for bond or tamang mag-vacation kaya kami sa gantong lugar. Try namin kumain sa gantong restaurant. Matutuloy yon. And nakakatawa lang kasi with the never-ending story. Medyo siguro take it as also a little bit of a warning na may mga muntik na ako magmura. May mga linta na medyo magpaparamdam ulit. There's a possibility na nakikita ko dito is yung etong linta na to is someone na naging special sa'yo in the past. Kaya siya linta, alam mo na, nung nasa life mo siya, literal, linta siya. Pwedeng naging giver siya at some point, pero ginamit niya yun as a way to invest para mahawakan ka sa leeg. So, be careful lang.
in dealing. Kung andoon yung point na nararamdaman mo na hindi ka pa capable harapin tong lintang 'to, then shut the door, ayan, close the blinds, tapos i-airplane mode mo muna yung cellphone mo para hindi ka ma-reach. Pero yung current connection, special connection mo, marunong ka mag-handle eh. Ano ba yung message sa'yo ng datees? So, we have here si Persephone. So, sabi niya dito, simplicity, rejuvenation, and the wish to balance. Well, alam mo, it's actually, the message is actually very, very direct to the point ni Persephone. Sa, andoon na with the balancing. Kasi, merong, siya yung dahilan siya yung sa Greek, tama ba ako? Sa Greek mythology, siya yung dahilan bakit nagkakaroon tayo ng seasons, di ba? So, you can research yung life ni Persephone. Anak siya ni, kung tama ako, si Gaia ba? Gaia, nanay niya si Gaia. She's a Mother Earth. Tapos siya responsible sa flowers or sa plants. Yun, kinidnap siya ni Hades. Tapos kinain niya ibang pomegranate. And para mabayaran yon every year, yung mga nakain niya, kailangan niya bumalik sa underworld para i-spend yung kalahati ng taon doon and kalahati ng taon kasama yung nanay niya. So, this is a time na, kumbaga, nag-shift eh. Make the most of what you have right now sa life. And, yeah, you're on top of the world for now. So, wag nating sayangin yung opportunity to help expand. Kumbaga, kumbaga sa Panday, strike while the iron is hot. Okay. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan, yung mga readings natin, they are for guidance purposes. So, may free will tayo. Use it wisely. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung gusto nyo po na malaman, kasi medyo nalaloka ako doon sa cards ng ating extended reading, you can, sa mga bagong set of cards na nakuha natin, pwede nyo po i-click yung join button sa baba to have full access to all our extended readings and additional more perks to come. And so, for private reading, message nyo po ako sa aking Facebook. And for Spellworks, yung link po is sa description sa baba. For donations, you can use the thanks button sa baba and GCash or Maya numbers on the bottom of the screen. So Leo, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. At mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Noodles. Keep safe and have a great day. Bye sa ngayon.